Okay, Pastor Edgar, just go ahead with your Opo. subject. Thank you po muli, no. Kagalakan ko ang makasama kayo muli, no, kahit na naka-online tayo. At muli, no, na salamat sa Panginoon, no, sa patuloy niyang pag-iingat kasi alam naman natin, ano, sa ibang area ay especially in the Middle East, no po. Meron po akong kaibigan na Lebanese, no, nasa Lebanon, ay talaga pong yung kanyang ano po, no, tawag to, building. Hindi po yun AI, talagang pa nagpapadala sa amin ng video, talagang actual po, no, na binomba yung mga building, halos katabi niya lang. Pero dito, no, I believe, no, sa ating din pag-aaral sa gabing ito, the very reason po, no, na gawa niya magtiwala sa Panginoon ay dahil po sa kanya ring pananampalataya sa Panginoon. Ngayon, ang una kong tanong ay hindi ko alam kung maipa-plus sa screen yung ano, no. Pero anyway, kung di naman ma-plus sa screen po, ay ipapasa ko right after nitong pagtuturo yung PDF or else I can ask si Pastor Frankie o kay si Pastor Nestor na i-forward po dito sa ating servant, no, na GC Messenger yung PDF. But anyway, I have also sent, you know, a few verses na po kanina bago siguro mga 1 hour bago tayo magsimula ay nandiyan na po yan, ano. So almost the same, but if you want the PDF file o the PowerPoint na naka-PDF ay makukuha niyo naman. Ayan, thank you po Pastor Frankie. Alam ko si Pastor Frankie ang nagaya. Ngayon, unang tanong ay how can we please God? Ayan, yan yung una natin tanong. Magtawag tayo. Siguro magandang tawagin yung hindi ko kilala. Sino po dito? Si Pastor po ba? Si Benjamin ang nakita ko po sa screen eh. How can we please God? Yun po ang aking unang tanong. Sige po, pwede po kayong mag-unmute. Pastor Benji. Ayan, Pastor Benji. Ayan. Good evening po sa lahat. Ayan, sige po, go ahead, Pastor Benji. Yun po ang tanong ko. No? How can we please God? No po. Yan po ang una. Sa inyo lang po ang pananaw. Ayan. Pwede po kayo mag-unmute ulit, Pastor Benji. Pwede po ring malaman kung nasaan kayong location. Nandito po kami ngayon sa sa San Teodoro po, Oriental Mindoro. Okay. Sige po, go ahead, Pastor. Sa inyo pong point of view o sa salita ng Diyos, ano po ba yung pamamaraan, no? How we can please God? Sa akin po parang dalawang aspeto po yung una po is yung para po ma-please ang Panginoon Diyos sa ating mga buhay is yung maging karapat-dapat o kaaya-aya yung ating pong buhay sa Kanya, and then secondly, yung Kanya pong ipinapagawa sa atin ay ating pong masunod. Thank you po, Pastor Benji. So, isang tawag pa ako, then we can open our Bible after ni Pastor Romeo. Pastor Romeo, ikaw po ay nasa Cavite, tama ba? O Laguna? Cavite, tama, no? Batangas po. Romeo Mago. Batangas ka na? Pastor Romeo, sa Batangas po siya. Tama ba ang apelyido, no? Mago. Tama, no? Opo. Sige, Pastor Romeo. Opo. How can we please God? Base po doon sa Hebrew. Tama. Sandali po ha. Sige lang. Go ahead. Sa Hebrew 11:6, for without faith, it is impossible to please God. So, base po doon sa natin, reference. Of course, po yan, maraming kaparaanan. Pero sa gabing ito, sa ating pag-aaral, siyempre, andyan na yung, thank you, Pastor Romeo, yung ating spiritual discipline, di ba? Siyempre, sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos, kaakibat nito ay yung pananalangin, worship, at alam naman natin, pag nanalangin po tayo ay hindi lang tuwing panahon ng emergency, hindi lang ngayong lalo na may gera, although malayo yung gera sa atin, hindi man tayo tamaan ng missile, pero ang mabigat nito yung ekonomiya, tayo ay magiging affected din. Pero alam niyo po,
wala tayong dapat katakutan, no, sa mga mangyayari pa kasi lahat naman yan na prophesied na. At ayan, so, tama po, no. Isa diyan yung ating pananampalataya, napakahalaga, no po, for it is impossible to please God, no po, if a person is coming to Him without faith. So napakahalaga ng pananampalataya sa ating paglapit sa Panginoon. At ano nga ba ang pananampalataya? Andyan yan sa Hebrews 11:1, di ba? Yan po ay sabing ganon, evidence of things unseen. At ano pa po yung kasunod? No? So dito sa NIV, sabi po na faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. No, sa ibang, sa Tagalog, naalala ko, no po, yung Hebrews 11:1 ay mga kapanatagan ng mga bagay, no, na ating hinihintay at katibayan ng mga bagay na hindi nakikita. Alam niyo po, kakaiba ang prinsipyo ng Diyos kumpara sa prinsipyo ng mundo. Bakit? Di ba po, sa prinsipyo ng mundo, to see is to believe. Pero po, ang pananampalataya natin sa Panginoon, ang kanya pong prinsipyo ay kakaiba kaysa sa mundo. Sa kanya po ay to believe is to see. No? Mauna muna yung pananampalataya bago makita natin yung ating mga pinanghawakan o mga pinapanalangin o mga bagay na hinihintay. Pero alam niyo po, nakakatuwa, no? Sa Panginoon, pag nagantay po tayo, ay tiyak na po mayroon tayong mapapala o mayroon tayong tatanggapin. Mahirap, no? I don't know if you have encountered na po at marami bang beses nyo na-encuentro yung bang tawag nito, nangako, no? Pupunta. Tapos ay kinagabihan hindi na pupunta, no, hindi na nga sumagot, no, sa tawag. So meron po akong ganyang karanasan pre-pandemic na po ako po ay tumayong guardian dahil yung kanilang anak ay nakasama ko, no, nakasama namin sa Middle East at siya po ay lalaki. Nagkataon yung mga magulang ay nasa Middle East pa, no, nakakalungkot, no, kanina ay nabalitaan ko nung hapon ay pumanaw na ang kanyang ama. No, pero balik ako doon sa kwento, no, na meron kaming pagtatagpo, no. Ang nagkataon ay sa isang mall at ang umaga pa lang sabi kong ganon, darating ka ba? Sabi niya ay darating siya, tanghali darating pa rin, no. Tiyaga akong nagantay hanggang sa pasarado na po yung mall ay sa madaling salita ring na lang po ng ring yung phone at hindi na siya sumipot, no. Siyempre ay hindi ko yan diretsahin yung no po yung nag-aaral. Ang tinawagan ko yung nanay, no po, na nasa Middle East at sinabi ko ay ganito po ang nangyari. Of course, hindi naman ako nag-sugarcoat at hindi naman ako talaga yung nagalit kasi nga ay hindi naman ako idle no mga time na yon, no. Nasa isa akong lugar, meron pa akong inaasikaso habang naghihintay. Pero ano ang lesson, no po? Sa Panginoon hindi niya gagawin yon. No, maari nagantay tayo 5, 10 taon, 15 taon, pero ang pangako niya doon sa Joshua 23:14, wala dito sa outline natin, pero yun po ay nagpapaalam na si Joshua, no, about to leave the planet Earth. Parang si Apostle Paul, di ba po, alam niya kung kailan na siya, malapit na siya pumanaw, kaya ang sabi niya, I fought the good fight of faith. Po. Pero itong si Joshua, sa Joshua 23:14, sabi niya ay ako ay mamamaalam na. Pero ang napakaganda na binitawan niya doon, ang sabi niya, never sa kanyang karanasan na nag-fail ang promise ng Panginoon. No po? And let me read, no po, para eksakto, no, yung ating siguro si Bidal. Bidal po, okay lang? Ayan. Nandito ako sa San Jose del Monte, Bulacan. Thank you po, thank you. So sabi Okay po po. dito sa 23:14. Apo. Sabi niya, behold, this day I am going to the way of all the earth, and you know in your hearts and in your souls that not one thing has failed of all the good things which the Lord your God spoke concerning you. All have come to pass for you. Not one word of them has failed. Yan. Thank you po, Pastor Vidal, no, sa pagkakabasa. No. Sa NIV sabi, now I am about to go the way of all the earth.
you know with your heart and soul that not one of all the promise, the good, no, meron pa, no, yung dinefine, hindi lang basta promise ng Panginoon, kundi good promises the Lord your God gave you has failed. Every promise has been fulfilled, not one has failed. So, di ba, napakaganda, no, yung mga pangako ng Panginoon. And there will be a time, no, maaring wala na tayo sa mundo, pero yung pong susunod na mga salinlahi, no, from generation to generation, ay makaka-experience pa rin ng pangako ng Panginoon. Ayan. So, ayan po, no, napakahalaga na po yung pananampalataya. Now, we'll move forward doon sa Proverbs 3:5, no? Paki-post na lang po sa screen. Pero ang sabi sa Proverbs 3:5, alam ko karamihan sa atin ay kabisado, 'di ba? Trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. So, napakahalaking bagay at napakahalaga po yung pagtitiwala sa Diyos. Especially po yung kalagayan natin ngayon, di ba? Yung iba nagpapanik. Ay, nako, magiging 20 plus per liter ang magiging dagdag ng gas. Yan. So, ako po, sa biyaya ng Panginoon, wala naman dapat ipag-alala. Kaya lang, siyempre, we have to adjust, no, lifestyle. Pagka po sa ngayon, ano, kayang mag-MRT, LRT, ay hindi po ako nagdadala ng sasakyan. Una sa lahat ay makaiwas ka pa sa traffic, no po, at tansyado mo pa yung oras. Pero ayan po na wala tayong dapat ipag-alala. Ano bang yung mga bagay natin pinag-aalala? No, it might be yung pong future, no, ng ating mga anak. No, it might be yung sa business, no po. Ano pa? No, yung sa hinahandle natin ng mga disciple. Marami tayong mga bagay-bagay, no. Hindi masama, no, panandalian, pero don't entertain, don't dwell on that ano po, no, yung mga worries. Wag po. Kaya kasi po mamaya may babasahin tayong passage sa Book of Matthew naman. Pero ang sabi diyan, no, hindi lang yung pagtatalaga, pagtitiwala sa Diyos ng buong puso, kundi yung wag tayong manangan sa ating mga karunungan, no? Kasi minsan ay una sa lahat kapusyan, pangalawa ay mas alam ng Diyos, no po, yung makabubuti sa atin. Kaya napakahalaga na ito po, no, yung salita ng Diyos palagi, no, na maging ating pamantayan, panuntunan, at hindi lang po doon sa mga major, maging sa mga minor. Ibig sabihin nga po, no, kagaya ng nabasa natin sa Proverbs 3:5, ay lahat na po, maliliit, malalaki, na po, ay lahat ng bagay ikinukonsulta sa Panginoon. Maging yung ano po, no, investment. Minsan papasok tayo ng investment ay kailangan din po, no, ito ay pagkatiwala sa Diyos. Bakit po? Una sa lahat, ang perang ipang-i-invest natin na hindi sa atin. I don't know if all of you will agree. Dahil sabi po ng Psalm 24 verse 1, iba po, everything is the Lord's and the fullness thereof. Meaning to say, lahat ay pagmamay-ari ng Diyos, tayo po ay Kanya lang na mabuting katiwala. Ayan po. So, next po, yung yung Psalm 20 verse 7. Paki-plus po sa screen. Yan. So, diyan po, no, nabanggit, some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. So, what do you mean by that? During their time, pag may chariots ka and horses, di ba? Ano po yan? Very powerful. At possession mo yan. No? Meaning to say, tayo sa panahon natin ngayon, in our 21st century, no, sa ating generation, di ba po, napakahalaga na huwag tayo magtitiwala doon sa ating mga possession, sa ating position, sa ating power, no? Kasi it represents also power, ang horses, no po, and chariots. At nung panahon nila ay pag meron nga niyan advantage, no po, sa pakikipagdigma. Pero ang napakaganda diyan yung sumunod. But we trust in the name of the Lord our God. You remember, no po, when David faced Goliath, ganyan din, no po. Hindi siya natakot doon sa taas ni Goliath, hindi rin siya natakot doon sa kakayanan ni Goliath, kundi siya po ay nagtiwala sa Panginoon. At makita natin, ano po, talagang divine yung pong pagkakagapi niya kay Goliath kasi nagtiwala sa Diyos. Imagine, tinanggal niya yung mga ano niya, no? Yung kanyang mga paraphernalia sa digmaan. At ako nga, sabi ko, kung ako ang may sling, siguro mas asintado ako yung panahon natin ng tirador, ano po, yung letter B. No? At least may pang-asinta ka. Yun, sling na inikot-ikot, ano po. Pero biyaya yun ng Panginoon, ano po.
na sa pamamagitan noon ay kumilos ang Diyos. Pero ang pinakamahalaga doon, alam ko, yung na pangunguna ng pagtitiwala kaysa ang matakot. Kaya po, ayan, punta na tayo doon sa 2 Chronicles 16:9. Ano po? Ito ay patunay, ano po, na ang Diyos ay ano po 'yan, no? Yung kanyang mga mata nakatunghay sa atin, ano po, sa buong mundo, at ang sabi nga diyan ay doon sa ibang translation, sa mga matatapat sa kanya, sa iba naman whose heart is perfect toward him. Ano po, ang pag-iingat ng Diyos, ang kanyang pananaw, ang kanyang pagtingin, ano po, ay hindi kailanman, sabi nga ng Book of Psalm, he never causes his eyelids to slumber. Ibig sabihin no, kahit na pungay sa pagkaantok, never. Na po. I don't know if all of you will agree, no? Siyempre, no, after the creation dun sa Book of Genesis, no, malinaw doon on the seventh day, God rested. Na po. Pero yun po ay sa aking pananaw ay ito po ay pagbibigay lang, no, ng isang magandang ehemplo na tayo po, no, as human being, to take rest and also to observe Sabbath. Ayan po, no, hindi naman yan mahalaga kung saang araw tumapat. Ang mahalaga, once a week, mayroon tayong Sabbath. It's not only a matter of rest, but also rest in the Lord. No po, we spend quality time with God. So, ayan po, no. So, kaya nga may awitin, di ba po, natutulog ba ang Diyos? Pero siyempre, sinagot din niya ng awit, hindi po. No, minsan lang nagpahinga ang Diyos, pero ngayon po hindi. At kung tayo naguguluhan, sabi ng Psalm 32 verse 8, ano po doon? I will instruct you and teach you in the way you should go, and my eyes will be upon you. Diba? Nakakatuwa ang Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iwan, at palagi, no, nakatunghay. Alam ng Diyos kapag mayroong panganib, no, na tayo ay makakaharap at wala pong surprise sa Panginoon. At ang mahalaga po sa atin, ano po, hindi naman all the time ay smooth sailing. At yung Diyos, hindi naman nangako yan ng ano po, no, ng storm free life, no po. Ang alam ko ay we are all storm proof, no, dahil po yan sa pag-iingat ng Panginoon at sa biyaya ng Diyos. Pero wala pong smooth sailing po. Talagang dadanas tayo ng iba't ibang mga pagsubok. Now, we'll proceed na po doon sa Matthew 18. Ayan. Yan po sa Matthew 18, actually ay ito po yung namangha, no, si Jesus. Ang tagpo po niyan ay meron pong senturyon, ano po, at ang kanyang alipin ay may sakit. At siya lumapit kay Jesus. At sabi ni Jesus ay, lika, puntahan natin ang iyong alipin at pagagalingin ko siya. Pero alam niyo po, ang sabi ng centurion, no, the commander-in-chief, sabi niya, ako man ay may mga nasasakupan din. At kapag nagbigay ako ng isang command, ay sila'y sumusunod. Kaya ang sabi noong centurion ay just say a word. And I believe by faith, ang aking alipin ay gagaling at pinagaling mo na. So, kaya nga po, no, namangha ang ating Panginoong Hesus. At ang sabi diyan sa Matthew 18 ay wala siya nakita doon sa Israel na katulad ng ganoong uri ng pananampalataya. Pero minsan ako inatanong, ano po, ay, meron bang hyper faith, no, super faith? Pero alam ko po, ano, ang Diyos, sabi niya, di ba, naalala niyo sa kanyang salita, no, na kahit kasing liit lang ng buto ng mustasa, we can say to the mountain, no, to move. No po, at yun ay gagalaw, no po. So, iba naman ay hindi naman ginawang literal na bundok, kundi yung bundok ng problema, pasanin, o yung minsan, di ba, tayo po ay nagsasuffer ng financial distresses. No, we can command, no po, yung financial difficulties na yan o financial bankruptcy and declare God's financial breakthrough. So, ayan po, no. So, marami po yan, ano, yung kaparaanan ng pananampalataya. Pero yan lang ang mabigay ko sa inyo. Pero meron pang isa, no, na hindi ko na naisulat. Yung naalala nyo po, yung 12 years, yung isa pong inaagasan ng dugo for the past 12 years, ano po, no, yung bleeding matindi.
at halos naubos po ang kanyang kayamanan. Pero nagkaroon siya ng pananampalataya nung narinig niya at papunta ang kalipulan, no, ng mga disipulo at mga tao. Hindi na po siya talaga kuha ng space. Pero ang sabi niya lang, mahawakan ko lang ang laylayan. Imagine yung laylayan, the hem of his garment. Yung garment po ni Jesus, at siya nga po ay gagaling. At alam niyo po, no, nangyaring tagpo ay nagulat na po ang mga alagad, no, sabi, sino po, no, ay marami pong taong humihi po sa inyo kasi naramdaman ng ating Panginoong Hesus mayroon pong kapangyarihan na na-release. At yun nga po, no, doon sa babaeng inaagasan ng dugo for the past 12 years. So marami po, no, but those are just few of the mga karanasan, no, ng ating Panginoong Hesus during the earthly ministry ng ating Panginoong Hesus. So let's move forward doon sa enemies of faith. No, meron pong tatlo yan. Bibilisan ko lang po, no. Yung una ay worry. Yan. So diyan po na are you all familiar? At kung babasahin po natin yan, medyo mahaba. Pero just to summarize po, no, yung Matthew 6:25 ay pwede naman basahin. Ay patungkol po yan doon sa command ng Panginoon. Anong command po sa atin? Anong command sa atin? Wag na wag po tayong mag-aalala. No? Sabihin mo, kung may katabi ka, ay wag kang mag-alala. Yan. O kung wala ka namang katabi, di sabihin mo sa sarili mo, di ba? Wag kang mag-aalala. Huwag Yan. akong mag-alala. Ayan, thank you po, Pastor William. No? O, kasama po din ako dyan. No? Hindi yan ako exempted. Dahil yan po ay command ng Panginoon, it's not an option, and also it's not a suggestion. At flip ko lang po yung Bible ko, no? Para, ayan, bilisan natin ng basa yan. So, sa Matthew 6:25, nandito na po ako sa Matthew. Ayan. So, sabi po diyan, ano? Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more important than food, and the body more important than clothes? Look at the birds of the air. Ayan. So, ito po pala, no? Pagka minsan, pag nag-aalala ka, di silip ka sa dali, sa kalawakan. O, sabi nga, look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Ayan, yung magandang tanong, ano, hindi ba mas mahalaga ka pa kaysa doon sa mga nilikhang ibon ng Diyos? Di ba po? And in fact, no, sabi nga ng Psalm chapter 80, who is man that you are mindful of him? Di ba po? Talagang ang Diyos ay nung nilikha tayo lang po yung creation. Pag binasa niyo si Genesis, God created us. No, ang binigay niya ay very, very good. No, yung iba good lang, pero ang tao nung nilikha niya ay very, very good. At dito po, no, mapansin natin, who of you by worrying can add a single hour to his life? Meron nga ba? No, pag nag-alala ba tayo, makadadagdag ba yan? No, o makakapag-solve ba yan ng ating problema na hinaharap? Siyempre po, hindi. At ito po yung 28, no? And why do you worry about clothes? See how the lilies of the field grow? They do not labor or spin. 29, yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. Kita natin, no? The richest man and the wisest man who ever lived in this planet Earth, yung po si King Solomon. Pero maging siya man, ay sabing ganito ng Biblia, ay hindi rin nakapagdamit ng ganoong kaganda. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you, O you little of faith? Ayan. So kapag nag-aalala, ang sabi dito, no, ay kumbaga maliit ang ating pananampalataya. Pero 31, so do not worry, saying, what shall we eat? What shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Ito po ang gagawin natin, ano? Alam na natin ito lahat, no? I just want to all of us to be reminded yung sa Matthew 6:33 principle. Ano 'yon? But seek first the kingdom of God and His righteousness. Yun po yung premise. At ang promise, yung sumunod.
and all these things will be given to you as well. Diba po? Kaya po, ang sabi, therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. So, yan po, no, sinabing ganon, and all these things shall be added unto you. As we read the context, these are the basic needs of every human being. Ano-ano po yun? The food, the shelter, and the clothing. So, dapat po, no, hindi na tayo mag-aalala sa mga ganyang bagay. At definitely, hindi lang po isa, o hindi lang dalawa, no? Hindi lang tatlo. Marami tayong pares ng sapatos, no? Marami rin tayong isinusuot. At pagdating naman sa pagkain, I don't know if all of you, no, dumarating sa ganoong pagkakataon, ako po ay naglelehan sometimes, no, rep namin, no, pagka halos wala na laman, no, especially nung panahon ng pandemic, and the Lord always provides. At minsan nga po, no, may mga challenges din. For the glory of God, ano yung challenges? Minsan may mga ngailangan. Pero sabi ko, bukas pa naman namin kailangan yon, so ibinibigay namin. Kasi po, yun din ang isang, ano po doon, ano, yung acid test. No, pag alam natin ang Diyos magpo-provide, hindi ka matatakot mawalan. Yan. At hindi rin naman kalooban ng Diyos na tayo ay mawalan. Dahil 'di ba, ang sabi niya ay, 'di ba, yung sa John 10:10, the thief, no, si Satan came to this earth to steal, to kill, and destroy. Pero ang pangako ng Panginoon, but I have come that you may have life, hindi lang ordinaryong buhay, that you may have it to the full, no? Yung pangako doon, abundant life. And abundant life, we know, hindi lang naman niya material things, kundi yung kapayapaan na ibinibigay din sa atin ng Panginoon. Especially this time, no po, yung may mga kaibigan nga ako nasa Middle East, and yet, they have the peace, no po. Ako rin, no, nung panahon noong 1991, na-invade po ang 1990 na-invade ang Kuwait, and then January, to be exact, noong 1991, ay nagkaroon na ng retaliation, no po. Kaya nga yung uncle ko from Jeddah, bumiyahe na sila ang pamilya ng Amerika, pero ako po naiwan sa Middle East. So wala akong takot dahil alam ko kasama ko ang Panginoon. Iba rito na nasa Middle East, makarelay kayo. During that time, nagkaubusan ng masking tape kasi sabi nila pakakawalan yung nuclear weapon ni Saddam Hussein at kailangan lahat ng butas doon sa loob ng bahay kailangan naka-sealed ng masking tape. Nagkaubusan ng masking tape. Ako po hindi na nag-sealed ng masking tape sa bahay, yung tinutuluyan ko po, no? Kasi alam ko ang protection ng Diyos ay enough. So let's move forward. Ano po yung kasunod ay yung about, sige po, diretso na. Doon na tayo sa second, ano po, if I'm not mistaken, yung fear. Po, pangalawa ay yan, no? Yung takot. Ayan. Alam niyo po, ang alam ko lang valid, no, na takot ay walang iba, yung sinabi po doon sa Proverbs, yung the fear of the Lord is the beginning of all wisdom. At lahat po ng takot ay hindi na po yan valid. Bakit? Hindi po yan kalooban ng Panginoon, no? Marami tayong bagay na kinakatakutan. Ako po, I want to be honest with you, no, nag-full time po noong 2009, inuna ko po ang aking may bahay 2008, no, nag-exit na po kami kahit may offer pa ako, hindi na ako bumalik, no po, kahit may offer sa Singapore at sa Europe, ay hindi na po, no, kasi alam ko yung panawagan ng Panginoon ay kailangan ko na mag-take heed, no po, kasi ang alam ko po, no, yung delay obedience is also disobedience. Partial obedience is also disobedience, no. Kamakailan, meron pa ako natutunan. Ano po 'yon? Selective obedience. No, dati kasi hindi ko alam. Selective obedience is also disobedience. Ano po ba yung selective obedience? Yung bang mamimili ka lang kung ano susundin mo sa Panginoon, di ba? Para yung salita ng Panginoon, teka Lord, hindi naman para sa akin yan. Di ba? Para ayoko yan. O hindi yan para sa akin. No, minsan, di ba, napapansin natin, may kasama tayong sa kongregasyon. Sasabihin niya, dapat kay kapatid dito eh. Wala siya dito eh. O, di ba? Dapat siya ang makapakinig nito. Pero totoo niya, nandun po tayo sa atin po yung salita ng Panginoon. Huwag na po natin ipasa doon sa hindi po umatin. Ayan po, no? So, yung selective obedience is also disobedience. So, yung pong fear, po, nandyan naman sa screen, ano? Nandyan, meron ako, ano? Meron ba? Tama ba? 29 to 31 lang naman. Ayan. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out, Lord, save me. Ito ang, immediately, no po, nung lumulubog na si Apostle Peter, ay Jesus reached out his hand and caught him.
Kaya lang, ito nga ang sinabi, no? Kung kanina may narinig din tayo, no, sa Matthew, you of little faith, he said, why did you doubt? Ayan, ano po. So, iyan po, no, isang tagpo, alam ko, familiar tayo, na po, hinamon. Sinabi ni Apostle Peter, Lord, ikaw ba yan? At kung ikaw yan, pwede rin ba akong lumakad, no? Kasi alam naman natin, ano, yung pong law of gravity. Anything that has weight, no po, ay talagang, kung halimbawa nasa alapaap yan, ay babagsak, kung nandun naman sa gitna ng dagat, lulubog. Pero dito, no, na supersede po, no, kung halimbawa, ano po, kung sanay tayo, no, sumakay ng eroplano, siyempre, na ano po yon, na bypass po by using aerodynamics. Kaya po nakasuspend sa ere, no, hanggat nandoon yung navigation, no po, hanggang sa point of destination. Of course, dahan-dahan yung bababa at magla-landing. Pero ayan po, no, yung dito sa tagpo na ito, nung focus si Apostle Peter, dire-diretso ang kanyang paglakad. Pero nung na-distract siya ng wind, ano pa? Na-distract siya nung alin, maaaring yung napakalakas na alon at napakataas na alon. Hindi lang po lakas, pati taas ng alon, ano po, ay unti-unti na siyang nag-sink. Ano po. Sa buhay natin, no, isang reminder dyan, yung Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and perfecter of our faith. Sa panahon po natin, no, maraming bagay ang mag-i-inject sa atin ng takot. Going back, no, doon sa aking kwento kanina na udlot ay yung no, meron akong takot. Mapapatapos ko kaya ang aking mga anak. Meron po akong 2 anak, mag-aaral pa ng high school at yung isa po, elementary pa nga, nung umuwi noong 2009. Pero kami po ay nagtiwala sa Panginoon. Siyempre po, yung first 5 years no po, ay pinarentoon ko yung isang condo, so at least na manageable pa, no, makasustain sa ministry. At ang isa pang bagay ay we invested, ano po, at nakakalungkot, no, yung investment na yon, at alam namin hanggang kuhanin na kami ng Panginoon ay monthly, meron kaming kukuhanin, and then every annual, meron pang lump sum. Pero noong 2009 po, ay matured na, so tuwan-tuwa ako, punta kami doon sa opisina. Pero ano po nangyari? Nag-declare po ng bankruptcy yung company. So in short, malungkot po, no, na umuwi kami ni Sister Michelle. Pero alam niyo po, going back now, 'di ba? 2009, ano na tayo ngayon? 2026. Alam niyo po, kung na-sustain pa ako nung inipon na yon, ay maaring maging mayabang po ako. Bakit? Kasi kaya ko i-sustain, no, na hindi ako mamroblema sa pera. Pero ang totoo po niyan, no, the Lord provides. Meron pong ginamit. Nandun kami sa Cuneta Astrodome praying for the nation. Meron pong intercessors for the Philippines. No, yun ay mahal na araw. At nagkataon may lumapit sa amin. At yun nga, sabing gano'n, may foundation sila. Pero hindi ako naging interested kasi nga po, yung anak ko high school na, yung kanilang pong foundation elementary. So in short, no po, nakakatuwa ang pagkilos ng Panginoon, no, after few weeks, sabi niya ganoon, sila mismo ang tumawag sa amin, ay napagkasunduan namin mag-asawa, kami na ang magpapaaral, hindi na yung foundation. And to God be the glory po, tinupad po yon, at sa biyaya ng Panginoon, ay June 9 po, gagraduate na yung aming bunso. Yung amin naman pong panganay ay nakatapos na matagal, kaya lang nagmamaster siya sa Ateneo. Siyempre ngayon, working student na po yun. So, hindi ko na po problema yung kanyang tuition. So, I mean, wala tayong dapat ipag-alala. At isa pang bagay na po, yung natutunan kong panghawakan ang pangako ng Panginoon. Ano po? Diba naalala nyo yung sa Romans 8:32? Sino po ang nakakatanda niyan? Yung he who did not spare his own son, sino po ang makapag-quote? Romans 8:32. Alam niyo po, sa biyaya ng Panginoon, kapag ka po, ano, di ba? Meron po tayong madalas iniilagan, no po, sa iba. Pero tayo, siyempre, Christian na tayo, ay hinaharap natin yan. No, si Judith. No, si Judith ay okay pa. Bakit? Alam mo yon either kinsenas o katapusan. Di ba, yung due date. Pero ang isang matindi po, si Juna. Kasi pag sinabi po Juna, ngayon na yun. No, kumbaga, may inabot ka na ng talagang deadline. At isa pong may babahagi ko, no po, wala dito sa slide natin, I want to share yung Romans 8:32. At ang sabi po dyan sa NIV, he who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also, along with him, graciously gives us all things?
Ayan. Kaya po no, yung pinakayaman na ng langit ibinigay sa atin. Kaya po I do believe na po wala na no na hindi niya maibibigay sa atin. Ayan po no. Kaya pagka kinote ko yan, may mga time naman, Lord, anong pangahawakan ko? Minsan yung Matthew 7:7, di ba? Ask and you shall receive. Seek. Ano pang kasunod, di ba? And you shall find. And knock and the door will be open. I want to testify the goodness of God. Alam niyo po, nung Sabado lang, meron akong pangangailangan na biglaan din kasi sabi nung aming anak na bunso, yung gagraduate na nga, ay meron pang pangangailangan, yung training certificate program na dalawa po, no? Ay bawat isa ay 5,500. Ako po ay nangailangan ng 11,000. Alam niyo po, nung Sabadong yon, katatapos lang namin, umating kami ng Saturday night service at nag-D-group pa. Doon kami sa Tiendesitas ni Michelle, bumibili ng pagkain si Michelle. Habang bumibili po siya, ako po ay nananalangin sa Panginoon. Lord, may pangangailangan ako, ganito, ganyan. And then, immediately, no, nag-asa ko sa Panginoon. At yun nga po, no, siyempre, familiar sa atin in Psalm 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. The Lord is my shepherd, I have everything all I need. The Lord is my shepherd, the Lord is my shepherd. So, meron pa, sa Psalm 34 verse 10, pinaalala sa akin ng Panginoon, and I quote that na po, para substance ko, no, doon sa aking pananampalataya. Ang sabi ng Psalm 34 verse 10, the lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord shall lack no good thing. At alam niyo po, pagkatapos ng prayer na yun, dahil nga need na po, no, hindi yan wants, so immediately may ginamit ang Panginoon. No, nakakatuwa ang Diyos. At maging nung nakaraan lang pong 3 linggo, no, bago ako bumiyahe ng kami na mag-asawa, no, Tagaytay, mag-speak ako ng Sunday, tapos po ay Friday, ay pag-start ko ng sasakyan, ayaw tumuloy. So, alam ko na, dahil sa ganung karanasan, ay battery yon. Akala ko 4,000 plus lang ang battery. 7,000 plus pala. Na po yung pinaka-high-end na ng Motolite. Alam nyo, nag-pray lang po ako doon sa Manibela kasi wala akong ganong kalaking halaga, no, na para ibili ng baterya. Pero alam nyo po, purihin ang Panginoon and Diyos pa rin nag-provide. So, ang hinihingi ko lang po doon sa aming isa pa, no, dating ka-churchmate ay nagtatanong ako series cable. Ayan. Pero yun nga, no, sabi niya hindi kita mapupuntahan ngayon although taga Mandaluyong kasi kaka-opera lang daw nung niya, cataract. At medyo hirap pa siya pag nag-drive, nasisilaw siya sa kalsada. Pero all of a sudden, after few minutes, no po, ay nagpadala siya. And wait, there is more. No, hindi pa natapos doon. Kasi nga, hindi naman sapat yun napadala. Pero the following day, na po, ay meron akong tinanggap. So in short po, nakabiyahe kami ng Tagaytay ng wife ko. God is so good. God is so gracious. Hindi niya tayo pagkukulangin. Kaya wala tayong dapat na ikabahala, ikabalisa, pag-alala. At wala rin tayong bagay na dapat katakutan. Bakit? Because He lives, I can face tomorrow. And the beauty po, He holds our future. Kahit ano pa tong kaguluhan na mangyayari, kahit ano pang mangyayari pong susunod na mga trahedya, basta yung lalim na ugnayan natin sa Panginoon, huwag tayo magpatinag sa mga nangyayari, no po, at mangyayari pa, kundi magtiwala tayo sa Panginoon. And of course, last but not the least, yan po, no, basahin nyo na lang po yung kasi I want to be, so that we can have time pa doon sa breakout. Yung pangatlo po is about self-reliance. Nga po. Ayan, yung last scene of David, ayan. So basahin nyo na lang po yan, nandyan yung references, pero hindi ko na yan na isa-isahin. Pero pag sinabi pong self-reliance, ay di ba nananangan tayo sa sarili nating kalakasan, sa sarili nating karunungan, may danger po doon. Paki-forward po yung slide para 8:45 ay ako'y tapos. Ayan. Balikan nyo na lang po yan. Sige po, go ahead. Ang alam ko, babalik lang doon, yung some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. At paki-forward pa po. Alam ko may isa pa. Ayan. So siyempre, ang prayer natin ngayong gabi, after the breakout question is, Lord, increase our faith. At alam natin, sabi ng Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the word of God, by the message of God. Kaya 'di ba napakahalaking bagay po yung mga binabahagi ko po sa inyo, yes, meron po yun. Sasagi yan sa isip ko, mag-aalala, tatakot ka, saan ko kukuha. Wala naman kaming negosyo. Pero
God is so gracious. At ang isa pa po na answered prayer ay nauna po sister wife, no? 2008, kasama ng dalawa naming anak. Yun po yung ninegotiate ko sa Lord. So, Lord, please naman, wag naman po yung wife ko magtatrabaho para sa amin. So, I pray, Lord, since na ito yung panawagan mo, ay, Lord, supportahan niyo po ako. And so blessed din, no? Siyempre, di ba, pag career woman, alam natin, ano, mahirap yung bitawan yung kanilang career. But thank God, no, because of obedience ni Michelle kay Lord at saka yung submission niya, no, dahil sa binigay na authority sa akin ng Panginoon, no po, ay yun, purihin ng Panginoon. Ang ano po niyan, totoo niyan, obedience brings blessing. And I pray, no po, that each day, no, as we develop our intimate relationship with God, and we will also pray to God because it's only by His grace, no po, to increase our faith. Ayan, to God be the glory. 8:43 na. So ipapasa ko ulit kay Pastor William, no? Sinong gusto mag-share? Meron diyan, you can answer any of the three. Ayan, nung question, or you can also share, no po, regarding diyan sa enemies of faith. I return now to you, Pastor William. I want to honor and respect the time of each one. Ayan. Sige po. Okay. Alright. Maraming pong salamat na Pastor Ed sa yung Wala share pong anuman. na kung saan yung pananampalataya is real sa yung buhay, na you can experience the hand of God in everyday life. And ito yung isang bagay, no, na challenge sa atin, na yun nga yung nais ng Panginoon, yung total dependence sa Kanya, at yung pagtitiwala, which is mahirap, no? Kaya nga meron tinatawag na enemies of faith. At ang prayer nga is to increase our faith sa lahat ng bagay sa ating buhay. Okay? Sino po yung merong take regarding sa ating pag-aaral, no? You can share. At least dalawa sigurong mag-volunteer, no? Then pagkatapos I will close in prayer. Liwanag po, Pastor, yung yung katuruan about faith. Kasi nga, ang tao na walang pananampalataya, laging parang tuliro, laging nag-iisip kung ano ang kanyang mga bagay na kanyang gagawin. Pero ang taong may pananampalataya, laging umaasa lang po yan sa Diyos. At saka isa pa ay anumang trials, anumang pagsubok ay kampante siya dahil alam niya ang Diyos ang tutulong po sa kanya. So sabi nga ng Panginoon, sino ba ang makapagbahaba ng kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng worry? So yun po yun. So sa atin po bilang mga Kristiyano, mahalaga po sa atin na tayo magtiwala at manampalataya, umasa lagi tayo sa Diyos. Dahil ang Diyos lang naman talaga ang tutulong sa atin at wala tayong magagawa kung ang Diyos ay hindi tayo aasa sa Kanya. So, yun po. Salamat po, Pastor Edgar, sa inyong mensahe for tonight. God bless you. Okay, isa pa po. Meron pang makishare, isa pa po. Parang wala na yata, Pastor, gusto mag-share. So, okay. Alam po natin na ang faith, meron siyang kanya-kanyang level, no? At yung nabanggit nga kanya ni Pastor Edgar, no? Regarding sa super faith o extreme faith o mga kwan, no? Sabi ko nga, this is sabihin yung pananampalataya na holding on. Ito yung magiging real in due time, no, na ito yung mangyayari. At of course, isa dito, no, merong mga bagay tayo nakikita na God is moving through finances, is moving through healing, moving sa mga situation, no. So maraming bagay na
ang Panginoon ay gumagawa at kumikilos at yung ating tinatawag na pananampalataya ay dumadaan sa pagsubok, no? At of course, yung mga mahihina, yun ang prayer, no, na increase our faith that we can see the glory of God. Katulad yung experience na ni Pastor Edgar na yung glory ng God, no, nakikita niya in many ways, in many times sa kanyang buhay na yung tinatawag na supernatural living, that the Lord is our source and that He provides, no? So yung bale. So kaya nakakatuwa, no, na kung saan yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwanan. Alright? So let us pray. Heavenly Father, we bless you, Lord God, sa iyo, Panginoon, na kabutihan sa iyong katapatan. Masumpungan mo, Panginoon, Lord God, your servants, Lord God, na doing the impossible, Lord God. Tunay nga po, Panginoon, na kung kami merong pananampalataya, Lord God, nothing is too hard for you, nothing is too difficult for you, Lord God. Turuan mo kami, Panginoon, to wait, to be patient, Lord God, and continue to persevere sa aming pong mga hinihingi o sa aming Panginoon, the Lord God, katatayuan, the Lord God. Even, Panginoon, this time, we lift up to you, Panginoon, si Pastora Cory, regarding, Lord God, yung kanyang bone, Panginoon, na sinabi, Panginoon, Lord God, ng doktor. We pray, Panginoon, Lord God, your miracle, Lord God, towards puto na ito, Lord God. Ito, Panginoon, hindi mag-create ng problem, but ito, Panginoon, umayos, Panginoon, according, Panginoon, Lord God, sa kanyang original position, in the name of Jesus. At ganun din, Panginoon, Lord God, si Pastor Francis sa kanyang shingles. We continue to pray, Panginoon, of peace, healing, Lord God. Lord, we continue to pray, Panginoon, Lord God, yung benefit, Panginoon, that you have mentioned, Panginoon, in Psalms 103. Lord God, the forgiveness of our iniquities and the healing of all our diseases, redeeming our life from destructions and crowning us with loving kindness and tender mercies, and satisfying our mouth with good things so that our youth is renewed like the eagles. Even, Lord God, your hand, Panginoon, Lord, yung prayer request, Panginoon, Lord God, na sa dito mabuk, Panginoon, Lord God, na pinangunahan ni Pastor Junmar, Lord, binibenta, Panginoon, yung lupa, Panginoon. We pray, Lord God, na they will see your hand, Panginoon, to provide, Panginoon, Lord God. Panginoon, Lord, tunay nga po, may sinasabi ka, Panginoon, na according to your faith, be it done unto you. We pray, Panginoon, that you will increase their faith. And that, Lord God, they will see your hand, Panginoon, Lord God. Even, Lord, yung request, Panginoon, Lord God, na ni Pastor Hidang, Panginoon, Lord, regarding, Panginoon, Lord, yung pag-grant, Panginoon, ng place para sa church, Panginoon, Lord God, doon sa tribal group nila, Panginoon, Lord God, sa Nueva Ecija. We pray, Lord God, that you will touch, Lord, yung mga government officials, Lord, na magbigay ng favor, Panginoon, and that, Lord, they will have, Lord God, yung panambahan, bahay panambahan. And Lord, we pray, Panginoon, Lord God, your servant, na patuloy, Lord, i-lead mo siya, i-guide mo siya, and he will find favor, Lord God, sa mayor. Lord, na even yung building, may grant, Panginoon, na may patay, Panginoon, Lord God. At tunay nga po, Panginoon, to them that believe nothing is impossible, Lord God. Increase our faith, Panginoon, at patawarin mo kami, Panginoon, o Diyos, sa aming, Panginoon, mga pagrereklamo, sa aming, Panginoon, pagmamarmer, Lord God, sapagkat hindi kayo napiplease, Panginoon, Lord God, sa anumang, Panginoon, situation that we are in, Lord, that you will not find us, Panginoon, na merong complaint, but instead, Panginoon, merong pasasalamat in everything, Lord God. And this is your will, Panginoon. Dito ka, Panginoon, na be-bless, Panginoon, because, Panginoon, Lord God, being unthankful is being unholy, O God. Lord, forgive us, Panginoon, Lord God, sa mga bagay na to, sa mga attitude, Panginoon, Lord, that Lord, as we continue, Lord God, to learn, as we continue, Lord God, to be enlightened, Panginoon, sa iyong mga salita. Patuloy, Panginoon, Lord God, give us, Panginoon, Lord, pananampalataya, Lord God, even, Lord God, good health, Panginoon, that we can, Lord, do your work. Thank you, Jesus, for giving us the anointing, Lord God, the fresh anointing every day, Panginoon, Lord God, that we can do your work. And thank you, Holy Spirit, for giving us, Lord God, for feeding us.
that we can live like Jesus, Lord God. We can live and follow Jesus, Panginoon, sa aming buhay. And thank you, Father, Lord God, that you have chosen us even from the beginning of even the foundations of the world, Lord God. Even from the beginning, you have chosen us, conform us to your Son, Lord God, and translating us from darkness into your marvelous light, and that calling us, Panginoon, to fellowship with your dear Son. Salamat muli, Panginoon, Lord God, sa iyong servant, kay Pastor Edgar, Panginoon. Lord, patuloy, Panginoon, we pray for him. Lord, that your hand will be upon him and that you will bless him, Lord God, and prosper, Lord God, the work of his hands, his family, oh Lord God, his ministry. At sa bawat isa, Panginoon, sa mga churches, Panginoon, that you have assigned us, Lord God, sa mga places, Panginoon, na binigay mo sa amin. Salamat po, Diyos, for opening our eyes and to see, Panginoon, in every need. At ito nga po, Panginoon, Lord God, ay mamet, Panginoon, Lord God, at patuloy, we pray, Panginoon, for the unity of the church, yung mga Lord God, sa bawat iglesia, Panginoon, na magkaroon, Panginoon, Lord God, ng kapayapaan at patuloy na pagkakaisa. Lord God, let the joy, Lord God, and peace, Panginoon, Lord God, to every churches, Lord God, and to every family, at joy and peace, Panginoon, to every servant, Lord God. At salamat muli, Panginoon, for giving us a time. Lord, patuloy, Lord God, ito pa rin ang aming prayer. Lord, increase our faith that we may see your hand, Panginoon, that we may, Lord God, continue, Panginoon, Lord God, bless you and please you, Panginoon, sa aming mga buhay, O Lord God. Salamat muli, Panginoon, Lord God, that we have victory in Christ, O Lord God. Hallelujah. Na nais mo, Panginoon, Lord God, na kami ay mamuhay, Panginoon, in a supernatural life, O Lord God. Seeing, Lord God, your hand na kumikilos, Lord God, sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, for your faithfulness, for your goodness that follows all the days of our life. Thank you, Lord God, sa iyo, Panginoon, kabutihan, katapatan. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. 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 Amen po. Amen. Thank you po. God bless po. Okay. God bless po. Thank you po. God bless and good night. Okay. Sa inyo, Pastor good Edgar, morning. maraming salamat. Salamat po, Wala Pastor po Edgar. ano naman. Salamat. Thank you rin po. Pastor Edgar. Salamat. Pastor William, thank you din po. Thank you.